Madam Witness, ayon sa COA Circular 2015-01, pagdating sa disbursement ng confidential fund, ang authorized lang dapat talaga yung head ng agency or yung designated person ng agency na yon. You agree? And in this case, ang SDO is Edward Fajarda. Alam na natin, kanina pa natin pag-usapan. Correct? Yes, sir. Now, anong mga dokumentong sinamite sa Land Bank, DepEd Land Bank para magpapatunay na in fact talagang si Edward Fajarda ang designated SDO? Wala po. Wala? Wala po. Ano ibig sabihin wala? So, walang dokumentong isinumite na dinedesignate si Fajarda ng head ng agency na yan para sabihin ito ang SDO. Ito yung maging katransaksyon nyo? Wala? Wala Laway lang? Nagpunta po dun si Mr. Fajarda na siya yung payee at nag-present po siya ng identification. Of course, pero dapat meron siyang dokumento pinipresent na siya ang dinedesignate ng head ng agency na yon bilang SDO. Right? Wala po silang na-present Wala. sa amin. And then you honor it? Face value? Nagpakita lang siya ng dokumento, ako si Fajarda at ako yung designated SDO, just like that. And you said, okay. Yes, sir. Wow. No. Under the COA circular, it should only be the head of that agency who happens to be the BP. Or kung ayaw ni BP, magde-designate siya ng tao na maging SDO niya at meron siyang dokumento pipirman para ini-endorse niyang SDO na yon. Who happens to be Fajarda. And you said wala. So sinabi ni Fajarda, hello, ako si Fajarda, akong designated na SDO ng DepEd, and agad-agad pininiwalaan niyo. During the first encashment, na-mention po ni Ma'am Sonia na mag-e-encash si Mr. Fajarda. Pero parang hindi naman niya na-mention na SDO. No, ma'am. Ang ibig sabihin, dapat someone should have endorsed Fajarda as the SDO for the DepEd. Sabi mo, wala. So pumunta lang si Fajarda doon, presenta yung sarili niya, sinabi niya, akong SDO ng DepEd, and then sabi niya, okay, sige. Yes. So hindi kayo sumunod doon sa patakaran ng COA circular? Wala pong na-present sa amin, sir. Wala. Okay, so paano niyo malaman kung si Fajarda talagang authorized na mag-withdraw, makipag-transact ng limpak-limpak na salapi sa Land Bank DepEd? As payee of the check, in-honor na po namin yun. As pay of the check. So sino ang tumatawag sa inyo para sabihin na si Fajarda pupunta dyan at mag-withdraw ng such and such amount of money day before or 2 days before? Si Miss Sonia De Leon po. Sino po si Sonia De Leon? Siya po ang head ng cash division ng DepEd. Okay, siya yung kilala niyong head cash division ng DepEd. Pero you know what, nagtataka pa rin ako na wala kayong hawak na dokumento na nagsasabing si Fajarda ang designated SDO coming from the head of that agency na pirmado. Wala. Wala, sir. Thank you, Madam. Your Honor. Thank you, Senator Judge Rafi. Actually, the chair would like to make a brief interjection. The payee of the check is Fajarda. Correct, ma'am? Yes, sir. So kung kanino nakapangalan yung check, doon yung ibibigay. Yes. Yung cash o kapalit Yes, yung Your check. Kung SDO man siya o hindi. Pero ayon sa COA Circular, SDO lamang ang pwedeng pangalanan ng mga ganyan check. Hindi nyo na po alam yung bagay na yan. Nag-ano lang po kami sa payee ng check, sir. Kung kaninong pangalan yung nakalagay doon, yun po ang sinusunod lang niya. Yes, Representative Chua. Yes, Your Honor. Thank you, Your Honor. Your Honor, the witness has no knowledge as to the designation of Mr. Fajarda and as to the purpose of the fund, Your Honor. As to being SDO, yes. I believe As, you'll be presenting SDO. another witness for that. Yes, we are going to present another witness for that, Your Honor. Thank you, Your Honor. Duly noted. Senator Judge Aquino is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Yes, before my line of questioning, gusto ko lang pong klaruhin rin po, ma'am. Alam niyo po ba na para sa confidential funds yung pondong yan? Hindi rin po, di ba? And you're not required to ask. Yes. Hindi rin kayo nagtatanong talaga. Yes. Okay. Pinag-uusapan ho kasi yung covered, suspicious, pati yung salitang unusual. Sa inyo pong pagkakaalam bilang isang bank manager,
Ano po bang pinagkaiba ng covered transaction, suspicious transaction? Ang covered transaction po is automatic po yung inire-report sa AMLC. May system po ang Land Bank na ang mga transactions ng bangko na in excess of 500,000 ay automatic na naka-report. Ang suspicious transaction naman po ay pagka mayroon kaming nakita kay malaking amount, kay maliit, basta parang doubtful yung transactions, kailangan po namin i-report as STR. Okay, Suspicious so transaction. yung covered transaction po, tama po ba na walang human intervention ito? Sa sistema lang po ito? The STR? Sa covered transactions, Covered may wala human po. intervention po ba ito? Wala pong human intervention. System po yan. Ano po ito? Papasok o palabas o encashment o basta kahit anong above 500,000? Yes, sir. Kahit na ano po, above, in excess of 500, naka-report po siya. Okay, so we can safely assume that this transaction was covered. Well, you don't want to deduce that, no? Ayaw niyo pong sabihin. Yes. Yung suspicious, sino po ang nagde-determine na suspicious ang isang transaction? Who determines that? Sa amin po, sa branch, pagka po may napansin kami, ako po ang nagre-report niyan din. Kayo po, wala hong ibang pwedeng mag-report or ang branch manager lang po yung pwedeng mag-report? Ako kasi yung nagre-report, ako yung nagsasign ng report. Okay. So, ito po, tinanong ko rin po ito kanina dun sa manager ng Land Bank, pero nais ko lang po marinig rin po sa inyo. Nagkaroon po ba ng suspicious reporting ng transaksyong ito sa AMLA? Hindi po kami pwedeng mag-divulge ng any information regarding sa reporting po ng STR, Okay. sir. And nasa batas naman po yan na hindi ho kayo pwedeng mag-divulge. Yes. Yung sinabi niyo po kaninang unusual, iba po yun sa suspicious? Iba po. Okay. Can you help me understand ano po yung pinagkaiba ng unusual tsaka suspicious sa inyo pong perspektiba? Unusual meaning, kakaiba lang yung transaction, pero not necessary suspicious. Okay. Yung suspicious po, tama po ba may eksaktong definition yan sa mga batas natin? Yung unusual po ay inyo lang pong pakiwari? Yes, sir. Okay. And kayo po bilang branch manager, ayaw nyo pong sabihin kung nireport nyo po ito, pero sa inyo pong karanasan, lahat pong na nakikita nyong hindi pangkaraniwan, nire-report nyo po ba sa AMLA? Not particularly this case, but in general? Hindi naman po. Hindi lahat ng mga unusual transaction ay nire-report namin as suspicious. Alright. Maraming salamat, Mr. Chen. Senator Judge Ejercito is recognized for his interjections. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Yes, thank you, Mr. Presiding Judge. Just a clarification. Ma'am, kanina po nakikinig po ako, no? Ang nabanggit nyo, sabi nyo, na ilang beses sabi nyo, unusual po yung 37.5. Madalas, the transaction sa inyo pong branch ay nag-average yan 10 to 20 million. Tama ho ba? Ang aking pagkakarinig. Opo, mga nasa 10 million. So sa isang karaniwang araw, ano po yung sa inyo pong experience, ano daw po yung pinakamalaking halaga ng cash na inyo pong nailabas sa inyong sangay para po sa isang client, in this case ito pong ahensya na ang DepEd po? Ano po yung pinakamalaking amount? Ito na po ba yung pinakamalaki dahil sabi nyo kanina ay unusual? Pinakamalaki pong amount na nailabas nga po ay yung na-encash is yung 37.5. Ito na po. Opo. So ito yung nagsimula nung kailan po ito nagsimula yung ganitong withdrawals, yung ganitong kalaking amount? Anong pong February, sir? Ito na lang po, last question, Mr. Presiding Officer. Nangyayari po ba itong ganitong kalaking amount, ganito kalaking halaga na withdrawal sa ngayon? Ay, during my time, wala na po yung, yun lang pong tatlong yun. Yung tatlo lang. Well, hindi na po nasundan. Wala na po. That's all. Thank you. Thank you, Senator Judge Ejercito. If there are no other Senator Judges who wishes to make interventions, Chair would like to make a few. Ms. Camposano, ma'am, tama po bang translation ito? Unusual sa Tagalog, kakaiba.
Ang Yes, Your Honor. suspicious, tama po ba, kaduda-duda? Yes, Your Honor. Sang-ayon sa AMLAC, yung kaduda-duda dapat i-report, pero yung kakaiba, hindi kailangan i-report. Yes, Your Honor. Tama po. Sabi niyo po kasi kanina, yung unusual hindi kailangan i-report, pero yung suspicious, kailangan i-report. Sang-ayon sa batas. Hindi ko po sinasabing suspicious to. Sinasabi ko lang, yun yung sinasabi ng batas. Yes, sir. Ang suspicious transaction po ay kailangan nating i-report as STR sa AMLC. And yung unusual, kung unusual lang naman siya, but wala naman pong suspicious dun sa transaction, hindi po siya kailangan i-report. Isa na lang po katanungan, curious lang po ako. Sabi niyo po, para pangalagaan ang kaligtasan ng inyong empleyado, hindi pwedeng ihatid ng sino mang empleyado ng bangko yung pinagbigyan ng pera, gaano man kalito, gaano kalaki, dahil kapag hawak niya na yon, kanya na yon. Tama po ba? Opo. Ibig sabihin po ba nun, pag na-withdraw na yung pera at hawak nun ng depositor yung pera, pag may nang hold up ng bangko, matapos niyang mahawakan yung pera, siya na ho yung mawawalan, di na kayo. Ganun po ba yan? Hindi. Sa praktika lang usapan. Gayun din, paglabas niya ng bangko nyo, na hold up siya doon, hawak niya na eh. Wala na kayong pakialam, di ba? Kaya kayo may polisiya yung gano'n na bawal magatid. Dahil nga, pag hawak na niya, kanya na yon. Opo. Kanya na yon, pananagutan niya na yon, wala na kayong pakialam. Ano man ang mangyari doon? Yes, Your Honor. Mawala man yon, nakawin man yon, hold upin man yon, labas na kayo doon. Yes, Your Honor. That would be